Magandang araw sa inyong lahat. Kumustang araw nyo? Handa na ba kayo? Mabuti kung ganun. Halina't samahan nyo akong pag-aralan ang bagong aralin at bagong kaalamang maitatabi. Ating talakayin ang ligtas at responsableng paggamit ng ICT. At ating isaisip ang mga bagay na sa atin ay nakakabuti. Pero bago tayo magsimula, narito muna ang mga layunin. Una, nakikilala ang mga panuntunan sa paggamit ng computer, internet at email. Pangalawa, nagagamit ang computer, internet, email sa ligtas at responsableng paraan. Pangatlo, naibabahagi sa iba ang mga panganib na dulot ng di kanais-nais ng mga nilalaman at mga pag-aasal sa internet. Ngayon, ano nga ba ang ICT? Ang ICT or Information Communication Technology ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng teknolohiya na ginagamit sa komunikasyon upang magproseso, mag-imbak, lumikha at magbahagi ng mga impormasyon. Nakapokus ang programang ito sa pag-aaral tungkol sa makabagong teknolohiya o mga computer. Pinag-aaralan dito ang mga wastong paggamit ng computer, pag-ayos ng computer, at mga nilalaman nito at kahalagahan. Ito naman ang mga halimbawa. Ito ay ang radyo, telebisyon, computer o laptop, internet, at cellphone. Ginagamit natin ito upang tayo ay malibang, makinig ng mga balita, at iba pa. Gaya ng cellphone at laptop, ginagamit natin ito sa ating online class ngayon. Dumako naman tayo sa mga salik sa paggamit ng computer at internet. Una, exposure o pagkalantad ng mga dinaangkop na materyales. Maaari kang makakuha ng materyales na hasang sexual, marahas, ipinagbabawal, o illegal. Ikalawa, viruses, adware at spyware. Maaari na makakuha ng virus sa paggamit ng internet, maaaring makapinsala sa mga files at makasira din ito sa paggana ng computer. Ikatlo, panliligalig at pananakop o harassment at cyberbullying. Maaari ka rin makaranas ng cyberbullying o ikaw ay malagay sa peligro sa pakikipag-ugnayan sa mga tao na hindi mo kilala. Ikaapat, pagnanakaw ng pagkakakilanlan o identity theft. Ang mga naibahagi mong impormasyon ay pwedeng gamitin ng mga tao sa paggawa ng krimen. Maaari din makakuha ang iyong mga impormasyon na hindi mo nalalaman, at ito ay tinatawag na identity theft. Dumako naman tayo sa tamang paraan ng paggamit ng computer, internet, at email. Una, siguraduhin o itakda kung aling website ang dapat bisitahin at kung gaano katagal maaaring gumamit ng computer, internet, at email. Ikalawa, magpa-install o magpalagay ng internet filter. Magagamit ito upang ang kapakipakinabang na nilalaman lamang ang mababasa at may da-download gamit ang internet. Ikatlo, makipag-usap lamang sa mga kakilala o kaibigan tuwing online. Sundin ang tamang bagay na itinakda sa paggamit ng social networking, instant messaging, email, online gaming, at webcam. Narito naman ang mga dapat isalang-alang para sa ligtas na paggamit ng internet. A. Magkaroon ng malinaw na patakaran sa paaralan sa paggamit ng computer, internet, at email. Una, ang pasilidad ng internet ay para sa layuning pang-edukasyon lamang. Pangalawa, i-access o buksan ang internet sa pahintulot ng guro. Pangatlo, bisitahin lamang ang aprobadong site sa internet. B. Ipagbawal ang pagdadala ng anumang pagkain o inumin sa loob ng computer laboratory. Una, ingatan lahat ng kagamitan sa loob ng computer laboratory. Pangalawa, sundin ang mga direksyon ng guro tungkol sa tamang paggamit ng anumang kagamitan. Pangatlo, gamitin lamang ang mga ligtas na search engine sa internet. C. Magkaroon ng kaalaman sa pagkakaiba ng publiko at pribadong impormasyon. Una, hindi dapat maglathala o magbigay o mamahagi ng anumang personal na impormasyon tungkol sa iyo o sa ibang tao. Pangalawa, gumawa ng password na mahirap hulaan at palitan ito kung kinakailangan.
at huwag itong ibigay sa kahit kanino man. Tandaan natin na ang teknolohiya ay isa sa pinakaimportanteng mapagkukuhanan ng impormasyon ng mga mag-aaral sa panahon ngayon. Ito ay nakakatulong sa atin dahil napapabilis nito ang iba't ibang gawain ng tao sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Magandang umaga mga bata! Kamusta kayo? Ako nga pala si Teacher Joanna. Laging tandaan, dapat maging ligtas at kapakipakinabang sa lahat ng paggamit ng kagamitan at pasilidad sa Information Communication Technology o ICT katulad ng computer, email at internet. Kailangan mahusay na mapag-aralan ang mga gabay sa ligtas at responsableng paggamit ng computer, internet at email. Ngayong alam nyo na ang ligtas at responsableng paggamit ng ICT, ay handang-handa na kayong sagutan ang mga bibigay naming activity. Para sa unang gawain, kumuha ng isang malinis na papel at sagutan ito. Bago simulan ng gawain, subukan mong gawin ang mga sumusunod. Isulat ang check kung oo ang sagot at X naman kung hindi. Sapat lang bago ang bawat bilang. Sa unang tanong, natitiyak na ligtas at maayos ang pinaglalagyan ng computer. Sa pangalawang tanong, nakakaupo ng tuwid at nakalapat ang mga paa tuwing gumagamit ng computer. Sa pangatlong tanong, nakakasaliksik ng information sa mga sites sa internet. Sa pang-apat na mga panganib na dulot ng paggamit ng internet at nakakaiwas dito. Sa panglimang tanong, nakakapag-share o nakakapagpamahagi ng files ang mga kamag-aral upang makatulong sa paggawa ng takdang aralin. Tapos na ba kayo mga bata? Magaling! Ngayon gagawin natin ang pangalawang gawain. Sa ating panuto, tukuyin sa mga larawan ang mga bagay na ginagamit at makikita sa ICT. Lagyan ng check sa loob ng kahon. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto na gawin ito. Tapos na ba kayo mga bata? Magaling! Atin natin sagutan ang bawat tanong. Sa unang larawan, ito ay ginagamit sa ICT, kaya ito ay check. Sa pangalawang larawan, cellphone o telepono, ito ay ginagamit sa ICT at makikita ito sa ICT, kaya ito ay check. Sa pangatlong tanong, check. Sa pang-apat na larawan, radyo, ito ay ginagamit sa ICT, kaya ito ay check. Sa panglimang larawan, ito ay X dahil hindi naman ito nakita sa ICT o ginagamit sa ICT. Sa pang-anim na larawan, turn off TV ay ginagamit sa ICT, kaya ito ay check. Tayo na magtungo sa pangatlong gawain. Piliin ang titik ng tamang sagot. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto na gawin ito. Tapos na ba kayo mga bata? Magaling! Ngayon, gawin natin ang panghuling gawain. Isulat ang T kung tama at M naman kung mali. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para gawin ito. Tapos na ba kayo mga bata? Atin natin sagutan ang bawat tanong. Para sa unang tanong, makatutulong sa mabilis na pagpapadala at pagkuha ng impormasyon ang paggamit ng ICT equipment at gadget. Ang ating sagot ay, ito ay titik T. Dahil ito ay tama, nakakatulong na makapagpadala at makakuha ng impormasyon ang paggamit ng ICT o gadget. Sa pangalawang tanong, dapat gumamit ng internet sa paaralan sa anumang oras at araw-araw? Ang ating sagot ay titik M.
Mali dahil sa loob ng paaralan bawal gumamit ng gadget o internet ang mga bata para sa kanilang anumang gawain. Pangatlong tanong, maaari magbigay ng personal na impormasyon sa taong nakilala mo gamit ang internet. Ang ating sagot ay titik M. Mali na magbigay ng personal na impormasyon sa taong kilala mo. Lalo't nakilala mo lang din naman sa internet. At yung personal na impormasyon ay importante. Pang-apat na tanong, dapat ipaalam sa guro ang mga nakita mo sa internet na hindi mo naiintindihan. Ang ating sagot ay titik T. Tama, dahil ang bawat hindi naiintindihan na bibigyan ng sagot ng gabay ng may alam. Para sa panglimang tanong, ibigay ang password sa kamag-aral upang makagawa ng output sa panahong liliban sa klase. Ang ating sagot ay titik M. Mali na ibigay sa kaklase ang password, lalo't ito ay personal na data mo. Magaling mga bata, nakasagot kayo sa lahat ng ibinigay naming gawain. Bibigyan ko kayo ng 3 tanong para malaman kung ano ang inyong natutunan sa ating lesson. Ito ay sasagutan sa malinis na papel. Binabati ko kayo mga bata, natapos natin ang aralin sa EPP. Maraming salamat sa inyong pakikinig.